Matapos ang nangyaring matinding sniper versus sniper, ngayon, ire-review na natin ang Chapter 139 at 140 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagka-corner mayon ni Heisuke. At sa bidyong ito mga kaibigan, matutunghayan ninyo ang pagdating ng isang karakter na kayang bumura ng napakaraming tao sa pamamagitan lamang ng isang atake. This is Mr. AI Anime. At wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter kay Kamihate na tinutukan na ng kanyang rifle si Heisuke sabay sabing, "Tapos ka na." Nagulat si Heisuke pero galit na galit si Kamihate na nagsabi pang, "Katapusan mo na, nakita mo ang muka ko. Isang bobo lang na tulad mo ang unang nakakita sa muka ng ultimate sniper." Kaya ayon sa kanya, eto na ang katapusan ni Heisuke. Napaatras naman si Heisuke at sinabing, "Grabe, nag-overreact ka lang ah." Pero sinagot siya ni Kamihate ng, "Tumahimik ka." Idinagdag pa niya na inialay na raw niya ang buong buhay niya sa pagiging sniper. Sa larangan daw ng sniping, dapat mag-isa ka lang. Walang ibang dapat makakita sa mukha mo. Kaya raw matagal na siyang nakapagdesisyon. Kung sakaling may makakita sa kanyang mukha, papatayin niya ang sarili niya. At dito, itinutok ni Kamihate ang kanyang sniper rifle sa sarili niya. Nagulat si Heisuke at napatigil, pero sabi ni Kamihate, "Bakit mo ko pipigilan? Wala ka bang pakialam kung may mamamatay na tao dahil sa'yo?" Sa isip ni Kamihate, ang lalaking ito wala talagang kamuang-muang. Parang bata. Galit na galit siya at sinabihan si Heisuke, "Kasalanan mo to. Nasaktan mo ang pride ko. Hindi ka ba hihingi ng tawad? Dapat ay i-cheer up mo ako." Pero kalmado lang si Heisuke at sinagot siya, "Hindi mo na kailangan pansabihin yan. Kasi sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa iyo. Bago tayo naglaban, hindi talaga ako nakakatama ng target. Pero dahil sa laban natin, nagawa kong malagpasan ng pader na yon. At ngayon, nakakatama na ako ng target." Mga kaibigan, ito ay mga salitang ikinagulat ni Kamihate. Sabi niya, "Ha? Unexpected naman yun. Pero well, alam ko rin naman yan." Kaya sagot ni Heisuke, "Huwag mong sabihing nilabanan mo ako kasi gusto mo akong tulungan." Sagot naman ni Kamihate na halatang nagpalit ng tono, "Oo, gusto talaga kitang tulungan." Kaya sagot ni Heisuke, "Mabuting tao ka pala, Kamihate." Dumating naman dito sina Shin at Sakamoto. At sabi ni Shin, "Ngayon na nandito na tayo, dapat ba tayong makialam?" Sagot ni Sakamoto, "Puro pala mga baliw ang mga to." Sinabi pa ni Heisuke kay Kamihate, "Sa tingin ko, magiging mabuti tayong magkaibigan." Pero sagot ni Kamihate, "Wag mo akong hawakan. Kaibigan ba ka mo? Sino ka ba sa tingin mo? Nasa ibang level ako kaysa sayo." Sagot naman ni Heisuke, "Ha? Paumanhin, pero parang determinado ka kasing gawin ito. Hindi ko tuloy alam kung kailangan pa ba kitang pigilan o hindi." Ngulit sa isip ni Kamihate, bigla niyang naaalala ang sinabi ni Heisuke at na-imagine pa niya silang dalawa na magbabanding. Sabi niya sa sarili niya, "Lagi akong lumalaban ng mag-isa noon pa. Pero siguro ito na ang oras para magpapasok ako ng tao sa buhay ko. Para ang pinakamagaling na sniper sa buong mundo ay mas lalo pang tataas ang level." Dumating na rin dito sina Sakamoto na nagsabing, "Long time no see, Kamihate." Sagot naman ni Kamihate, "Sakamoto." At napabuntong hininga siya. Sabi pa niya sa sarili niya, "Napaka-weird, pero parang nakaramdam ako ng relief. Hindi na ako mag-isa. Ngayon, kaya ko nang kausapin si Sakamoto." Sinabihan siya ni Sakamoto, wala akong interes sa world record mo. Zero interest ako dyan, kaya pwede ka nang huminto. Ibigay mo na lang sa amin ang ticket para sa Assassin Exhibition." Bagay na ikinagalit ni Kamihate. "Ano? Wala kang interes doon? Siraulo ha? Wala kang alam kung paano ako nagdusa noon." Pero maya-maya pa, sinabihan niya si Heisuke, "Tara na Heisuke, umalis na tayo rito. Kapag nasa tabi lang tayo ng tabatoy na to, si Sakamoto, masisira lang ang aim natin." Pero sagot ni Heisuke, "Paumanhin, pero kasama ko sila.
Pwede naman tayong magbanding kasama sila. Naiinis si Kamihate at umalis. Iniwan pa ang kanyang cellphone. Kinuha ni Shin at napansin na nandun pala ang ticket para sa assassin exhibition. Sabi niya, pero bakit pati cellphone iniwan niya? Sagot ni Sakamoto, siguro na iba na ng isip ni Hisuke ang isipan ni Kamihate. Isa nga sa magaling na sniper. Tumawa naman si Hisuke at nagsabi ng, "Bah, tama ako." Kinamusta naman ni Amane si Hisuke, "Okay ka lang ba, Dragon?" Samantala, nasa isipan ni Shen na, ang galing ni Hisuke. Nagawa niya ito laban sa isang order. Para tuloy na pag-iiwanan na ako mayon. Matapos nito, sa susunod na eksena, sa isang siyudad ay makikita sa isang bar si Ryu Muto, isang JAA executive. Ikinuwento niya na lumaki siya bilang isang introvert at maamong bata. Kaya paano nga ba siya nakaakyat bilang JAA executive sa ranggo na ito? Ayon kay Muto, ang ginawa ko lang ay i-dedicate ang sarili ko kaysa sa iba at palaging puksain ang mga peste. Kasama niya roon si Remy at tinanong niya ito, alam mo ba kung ano ang sikreto sa pagpatay ng tao? Ngunit si Remy ay nakikinig lang at tila abala pa rin sa kanyang cellphone. Biglang nagalit ang isang bodyguard ni Muto at minura si Remy. Kapag nagsasalita si Muto, dapat makinig ka. Kung hindi, papatayin kita. Dinagdagan pa niya ng pambabastos. Ang utak mo, sobrang kinis, walang kulubot, kaya sobrang bobo mo. Kailangan mo pang gamitin ang full power mo para lang makapag-hold ng conversation sa isang tao. Dahil dito, kinuha ni Muto ang bote ng alak, binasag sa ulo ng bodyguard at sinaksak ito gamit ang basag na bote. Patay ang lalaki at nasabi ni Muto, ang trick sa pagpatay ng tao ay isipin mo lang na isa siyang peste para hindi ka makaramdam ng awa. Nakita ito ng dalawang babae na sobrang natakot. Sinabi ni Muto kay Remy, darating ang panahon na mapapalitan ang chairman ng JAA na si Asaki. Sagot ni Remy, wow, ang galing! Biglang naalarma ang mga security guard ni Muto nang biglang dumating si Haruma, nakatayo lang sa gitna. Sabi ng isa, parehas pala tayo ng trabaho. Sabi naman ng isa, diyan ka lang, pumunta ka sa kanan mo kung ayaw mong mamatay. Pero sagot ni Haruma, waiter, excuse me, isa pong mineral water? Sabi ng waiter, sige po. Sabi naman ni Muto, hindi ko alam kung saang faction ka, pero dapat mas mag-ingat ka sa buhay mo. Sagot ni Haruma, ganun din ang nararamdaman ko ngayon. Ako si Haruma at nagtatrabaho ako kay Sir. Mahihingin lang sana akong pabor sa iyo, JAA Executive Muto. Sumama ka sa akin at kilalanin mo ang aming grupo. Napukaw nito ang atensyon ng lahat. Mabilis na sumugod ng dalawa at nagawa nilang gapusin ng kadena si Haruma. Sabi ng isa, nagtatrabaho siya kay Slur. Hulihin mo siyang buhay. Sumunod agad ang isa at pinaulanan ng bala si Haruma. Pero nagulat sila nang makitang hawak-hawak lang ni Haruma ang isang bola. Walang kahit anong sugat sa kanyang katawan. Sabi niya, hindi ako magaling sa martial arts gaya ni Nagako, pero magaling ako sa sports, lalo na sa ball sports. Itinaas niya ang bola at sabi ng isa, ginawa niyang armas ang bola? Tumalon si Haruma at nag-spike. Sa lakas ng tama na demolish ang mga tao sa harap niya. Ang isa ay tuluyang nawala, ang isa ay kalahating katawan na lang ang natira. Sabi pa ni Haruma, mas nababagay talaga ang sports ko bilang indoor sport. Dahil dito, nagsalita si Muto. Sige, sasama ako sa inyo, basta buhayin niyo lang ako. Sagot ni Haruma, salamat sa pagpapadali. Dumating ang waiter, dala ang mineral water. Nagpasalamat si Haruma. Walang papantay sa tubig pagkatapos ng exercise. Tinanong niya si Muto, nababahala ka ba o anxious? Pinagpapawisan ka, mukhang kailangan mo ng sports drink. Sagot ni Muto, oh, salamat. Pagkatapos, nagpunta sila sa HQ. Habang papasok, sabi ni Haruma, huminga ka ng malalim, relax lang. Nga pala,
Akin na yung baril mo. Sabi ni Muto. Oh, sige. Dagdag pa ni Haruma. Mas nagagano kasi ang ilang miyembro kapag nakakita sila ng baril. Napainom ng tubig si Muto dahil sa kaba. Maya-maya, nakarating na sila sa hideout ni na Uzuki at ng kanyang mga kasamahan. Sabi ni Muto, so ito pala ang grupo ni na X, mukhang malalakas kayo. Tinanong niya si Uzuki, ano po bang kailangan niyo sa Arakin? Sagot ni Haruma, ang JAA chairman ay a-attend sa Assassin Exhibition of the Century na magbubukas in 3 days. Kailangan naming tulungan mo kami sa pagpatay sa chairman. Pinagpawisan ng husto si Muto. Totoo, pupunta ang chairman, pero imposible siyang i-assassinate kasi sa araw na iyon, 4 na order members ang nakabantay mismo sa kanya. Tanong ni Haruma, bakit? Paliwanag ni Muto. Mas pinahigpitan ng seguridad ng JAA. Posibleng may nalaman sila sa plano ninyo. Kung itutuloy ninyo ito, tiyak na may countermeasure laban sa inyo. Nag-init si Carolina Reaper. Mukhang nagsumbong yung deer, si Kashim. Pero sagot ni Uzuki, huwag kayong mabahala. May bomba na akong nakasetup doon, on-site. Pagkatapos ng pagsabog at gulo, doon na natin tatapusin ang plano. Sa isipan naman ni Muto, ano ba tong sinasabi nila? Baliw ba sila? May mga floaters kami na nakastandby sa bawat hall. Kahit alikabok, hindi makakalusot. Ang plano nila, wala itong saysay. Ngulit sinabi pa rin niya, ang galing ng plano ninyo. Tinanong si Muto ang sarili. So, ano pa ba ang magagawa ko dito? Sagot ni Haruma. Ang exhibition ay tatagal ng 3 araw. Gusto naming malaman kung kailan darating si Chairman Asaki at ang precise na galaw niya. Kailangan mong gamitin ang status mo bilang JAA executive para malaman ang lahat ng iyon. Sabi ni Muto, hindi maaari. Ang chairman ay napaka-unpredictable. Pagkasabi nito, tinigilan sa ni Haruma, bagay na nagpahinto sa kanya. Maya-maya, biglang dumating si Mafuyo at mabilis na tumayo. Si Toramaro naman ay tumalsik at tinamaan si Muto. Sabi ni Toramaro kay Mafuyo, "Hoy, wag mo naman akong iiwan. Kaya ko tong mag-isa." Sagot ni Mafuyo, "Tumahimik ka." Lumabas naman si Gako at nagsabi, "Huy, malapit ko nang matapos ang pakikipaglaban sa boss. Nag-agree lang akong makipag-spar kina Mafuyo kung sabay kaming maglalaro ng game." Sagot ni Mafuyo, "Maglaro ka ulit." Sabi ni Gako, "Pero 5 beses ko na itong nilaro." Muling sagot ni Mafuyo, "Isa pa." Inis na sagot ni Gako, "Huy kayong dalawa, kung ganito lang ang kaya nyo, magiging useless kayo sa tunay na laban." Sabi naman ni Kumanomi kay Gako, "Go kuya, huwag ka namang maging tamad at huwag kang basta-basta lumalabas na walang damit." Sabi naman ni Haruma, "Mas gumagaling na kayong dalawa, panatilihin nyo yan." Sagot ni Toramaro, "Haruma, sawa na kami, tulungan mo naman kami." Maya-maya, sinabihan ni Uzuki si Gako, "Pwede bang tumahimik ka muna? Natutulog si Akira sa itaas." Sabi ni Gako, "Okay." Sabay kinuha na niya sina Mafuyo. Pagkatapos, sinabi ni Uzuki, "May 3 steps para mawasak ang JAA. Una, assassinate ang current chairman na si Asaki. Pangalawa, wipe out ang order. Pangatlo, wasakin ang headquarters. Kapag na-achieve natin ito, ipinapangako ko na si Muto ang gagawin nating bagong chairman ng JAA. Kaya kailangan mong i-pull off ito, Muto. Tutulong ka ba o hindi?" Pinagpawisan si Muto. Sa isip niya, akala ko mamamatay na ako ngayon, pero isa pala itong unexpected opportunity. Kaya sagot niya, "Sure, masaya akong tutulong sa inyo." Napangiti si Uzuki. Kung ganon, talagang look forward ako sa exhibition. Makikita si Shin na tumalon at umatake kay Sakamoto. Pero naiwasan ito. Gumanti si Sakamoto, ngunit naiwasan din ni Shin at agad niyang hinawakan ang binti ni Sakamoto.
Nag-charge ng puwersa gamit ang kanyang glove at nabuhat si Sakamoto. Ikinamangha ng tatlo. Nawala ang balanse ni Sakamoto kaya naghanda si Shin ng suntok. Huli ka na! Pero kahit nasa mid-air, naiwasan pa rin ni Sakamoto ang suntok. Siniko ni si Shin sa batok at nagsabing, "Oops!" Araw-araw raw talaga silang nag-iensayo at hindi sumusuko si Shin. Maganda raw ang pinapakita nitong performance. Sabi ni Lu, reckless at anxious si Shin. Sagot ni Shin, magsisimula na ang Assassin Exhibition in 3 days. Baka maging pabigat lang ako kaysa kay Sakamoto. Sa isip ni Luna, malakas na si Shin. Sa isip ni Shin naman, si Hiske ang nakakuha ng ticket noon. Kailangan kong makipag-keep up sa kanila. Maya-maya, nagsalita si Amane. May problema pa tayo. Kailangan nating malaman ang specifics ng plano ni na X tungkol sa pagbobomba sa museum. Sino ang gagawa? Anong oras gagawin? Paano nila gagawin? Wala tayong kaalam-alam. Nagulat si Manabe nang sumabat si Shin. Ano? Wala sa inyo nga nakaisip niyan? Sabi ni Sakamoto, aalamin na lang natin sa araw ng exhibition. Pero sabi ni Amane, hindi maaari. Sabi ni Lu, mukhang bobong bahinin ni X ang upper floor para mawasak ang lahat sa museum. Sabi ni Amane, seryoso? Napaka-extreme naman yan. Sabi ni Sakamoto, baka may lalaking magdadala ng bomba at ipasok sa loob. Sabi ni Manabe, hindi ganun kaluwag ang security sa araw na iyon. Sabi ni Shin, oops, muntik ko nang masabi ang kaparehong senaryo na sinabi ni Sakamoto. Sabi ni Amane, hindi makapasok sina X kasi kilala na sila ng JAA. Na-identify na ang mga mukha nila at daan-daang security officers ang nandoon, pati na ang order. Ang museum mismo ang magiging pinakasiguradong lugar sa Japan sa araw ng exhibition. Sagot ni Sakamoto, tama ka. Sa isip ni Yaman, grabe, kailangan kong kumalma. Na-frustrate na ako. Biglang lumitaw si Kashim at nagsabi, sa tingin ko, may bomba na nakalagay sa museum ngayon pa lang. Sabi ni Shin kay Kashim, manahimik ka muna at ayusin mo ang katawan mo. Creepy kang tignan. Sabay tanong pa ni Shin, pero paano nila naipasok ang bomba? Kung kayang wasakin ang buong museum, napakalaking bomba niyan para mapasok ng hindi nakikita. Sagot ni Kashim, pwede nilang i-breakdown sa parts at ipasok ng paisa-isa para hindi ma-detect. Sabi ni Hiske, tama ka, pero kung nandyan na nga ang bomba, paano natin ito mahahanap sa napakalawak na lugar? Sabi ni Shin, Mr. Sakamoto, sino ba ang may tickets dito? Sagot ni Sakamoto, ako, ikaw, si Amane, si Hiske na magsusupport lang kasi injured siya at may isa pang available na ticket. Sabi ni Shin, may isa akong taong gustong isama. Tanong ni Sakamoto, isang malakas na tao? Sagot ni Shin, hindi, isang taong mapagkakatiwalaan talaga. Matapos niyan, dito naman sa Shibuya, ay makikita natin si Shishiba na naglalakad at nagsasalita. Sabi niya, well, mangyayari na talaga ito. Sa tingin mo ba, Nakomo, hindi na natin kailangan pang i-alerto ang mga higher-ups tungkol kay X? Mukhang magiging suspicious kasi sila dahil sa biglaan na paghihigpit sa seguridad. Sagot naman ni Nakomo, oo, kasi kung malalaman ito ng higher-ups, sayang na posibleng mahinto talaga ang exhibition. Pero sagot ni Shishiba, sayang, kung papalpak tayo rito, na-realize mo ba kung gaano karaming civilians ang masasaktan? Kaya naman ang balik na sagot ni Nakomo ay, di ako makapaniwalang sa'yo ko pa narinig ang mga salitang yan, Shishiba. Kung hahayaan natin si X, hindi lang 1 o 2,000 ang casualties na mangyayari. Besides, simple lang naman ang objective natin. Sa kabilang banda, kay Sakamoto at mga kaibigan, malinaw din ang objective nila, ang pigilan si Slur sa planong pambobomba sa museum, kahit na anong mangyari. Samantala, para kay Slur, isa lang ang layunin, ang patayin si Asaki, kahit na mamatay pa sila kapalit nito. At pabalik kay Nagomo, malinaw din ang mission nila, ang patayin si X kahit anuman ang mangyari, sa ngalan ng order.
Grabe mga kaibigan, makikita natin na ang bawat panig ay may kanya-kanyang matitinding objective. Lahat ay buwis buhay talaga. Hanggang sa dumating na ang araw ng opening day ng Assassin Exhibition of the Century. At dito na rin magsisimula ang pinakamatinding bakbakan sa buong serye so far. Kaya tutok lang kayo, dahil dito mo natin tatapusin ang video sa left panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.